At sa oras pong ito, ating pong i-ready ang ating mga Biblia, maging ating puso, dahil darako na tayo sa pag-aaral at pagkikinig ng banal na salita ng ating mahal na Panginoong Jesus. Akin na po nga binibigay buong pagkakataon sa ating beloved ordained preacher, beloved brother Boy Kaluya. Amen. Amen. Purihin po ang ating pinakamamahalang Panginoon. God bless you sa ating beloved MC, beloved Brother Paulo. At magandang gabi din po, maminamal po namin mga kapatid sa ating pinakamamahalang Panginoon. Sa lahat po ng mga minamahal natin mga kapatiran, sa ating mga kapatid, sa ating mahal na Panginoon. Luzon, Visayas, Mindanao, sa lahat ng mga webcast viewers. At sa mga kapatiran natin dyan sa ibayong dagat, mga kapatiran natin sa abroad, magandang umaga po sa inyong lugar. At maligayang Pasko at masaganang bagong taon po sa inyo. At nagpapabot din po akong dobling paggalang sa aming minamahal at ginagalang na Evangelista Wildy Estrada Almeda, the end-time prophet of our loving God, our beloved pastor. Ganyan din sa lahat ng mga beloved children, the Almeda family. Magandang gabi po sa inyo at sa patuloy naming pag-alaala sa mga hindi malilimot ang aral natin, beloved assistant pastor Lina C. Almeda, at ang pinakamataas na pagsamba, pagpupuri, pagluwalhati ay para sa ating dakilang Diyos, sa ating pinakamamahal na Panginoong Jesucristo. Kaya naman manalangin muna tayo upang minsan pa maunawaan natin ang kanyang banal na salita at magkaroon kayo ng pananampalataya ng makakilos pong kapangyarihan ng ating dakilang Diyos. Sama-sama po muna tayo manalangin. Dakila't mapagpala po naming Ama Diyos na makapangyarihan sa lahat. Sa pangalan namin pinakamamahal na Panginoong Jesucristo, mahal na Panginoon, minsan pa humingi kami ng kapatawaran sa aming mga pagkukulang, pagkakamali, sa aming mga kasalanan. Maging sa lahat ng aming mga natitirang kahinaan, patawarin mo po kami, dalangin po namin, alang-alang sa iyong kabutihan at kagandahang loob, gamitin mo kami, malapang na may payag, yung dakilang pag-ibig, ipaalam mo sa kanila yung kalooban, malapang sa pamagitan ng aming mga bibig, malapanginoon, gawin mong pagpapala sa kanila, malapang ng mga salita mong aming mapapakinggan, malapang sa gabing ito, alisin mo po lahat ng mga alinlangan sa kalang mga puso. Ito po ang aming dalangin sa dakila't makapangyarihang pangalan ng malapang Jesus. Sinasaway namin at ang gawa ng kalaban, demons of unbelief and doubts, demons of hindrances. We bind up our darkness in Jesus' name. Amen and amen. Kaya namin na malbuksan muna natin dalawang pambungad na talata, Lucas 2:14 at dito sa 2 Thessalonians 3:16. Basahin natin mga talata. Dito po sa Aklat ng Lucas, Kabanatay 2, Talatay 14. Luwalhati sa Diyos sa kataas-taasan at sa lupay kapayapaan sa mga taong kinalulukdan niya. Sa kalawang Thessalonica chapter 3 verse 16, ngayon ang Panginoon din ng kapayapaan ay magbigay nawa sa inyo ng kapayapaan sa buong panahon at sa lahat ng paraan. Ang Panginoon ay sumainyo nawang lahat. Amen. Amen. Maminamal ang ating pong paksa ay pamagatan po natin 3 ways to have the peace with God. Tatlong paraan, maminamal, paano natin na kakamtin yung kapayapaan galing sa Diyos. Paano tayo magkakaroon ng kapayapaan o pakikipagkapayapaan sa Diyos. Mga minamahal, sinabi ng banal na kasulatan, ang dulot po ng Pasko. Ang dulot, maminamal, bakit naparito ang ating pinakamamahal na Panginoon ay kapayapaan. Ang Diyos, sabi ng Biblia, nabasa po natin, siya ay Diyos ng kapayapaan. Sabi ngayon, ang Panginoon din ng kapayapaan ay magbigay nawa sa inyo ng kapayapaan. Sa buong panahon at sa lahat ng paraan, ang Panginoon ay sumasa inyo nawang lahat. Ibig sabihin, ang ating pinakamamahal na Panginoon, siya po ay pinagmumulan ng kapayapaan. Kaya nga kung tatanggapin po natin ang ating pinakamamahal na Panginoon, sabi ng Biblia, kapayapaan sa mga taong kinalulugdan niya. Glory to God in the highest and on earth peace, goodwill toward men. Luwalhati sa Diyos at sa kataas-taasan at sa lupay kapayapaan sa mga kinalulugdan niya. Kaya nga maminamahal, ang layunin ng pagparito ng ating pinakamamahal na Panginoon para bigyan po tayo mga minamahal ng kapayapaan at pangalawa para makipagkapayapaan sa atin. Kasi mga minamahal, nasa banal na kasulatan, sinabi ng Biblia, dahil sa ating kasalanan tayo po'y kaaway ng Diyos. Kaaway tayo ng Diyos, Roma 5:10, Colossians 1:21. At ang sabi ng banal na kasulatan, mga minamahal, for all have sinned and come short of the glory of God.
Kaya nga, kung lahat ay hindi nakaabot sa kalati ng Diyos at lahat ay nagkasala nga sa makatuwid, hanggang hindi tayo nakikipagkapayapaan sa Diyos, mga minamahal, nananatili po tayong kaaway ng Diyos. Lalo na hindi po natin alam paano tayo makikipagkapayapaan. Ibig sabihin, mga minamahal, ng pakikipagkapayapaan sa Diyos, yung makipagkasundo. Kailangan natin makipagkasundo sa ating mahal na Panginoon. Sabi ng ating paksa, mga minamahal, God are already made peace with you. Ang ating mahal na Panginoon ay gumawa na siya, nakahanda na, mga minamahal. Sabi, already made peace with you. Nakahanda na siya makipagkapayapaan sa atin. Katunayan, mga minamahal, ito po ang tunay na diwa ng Pasko. Sabi, kapayapaan sa mga taong kinalulugdan niya. Ang Diyos ng kapayapaan ay nakikipagkapayapaan sa atin. Hanggat hindi natin tinatanggap ang pakikipagkasundo, yung pakikipagkapayapaan, mga minamahal, na nanatili po tayong kaaway ng Diyos. Sabi rito sa Roma 5, talatang 10 at Colossians, kung may dagdag natin ang Colossians 1:21, basahin po natin, tayo po'y kaaway ng Diyos. Dito po sa Roma, Kabanata 5, talata 10. Sapagkat kung noong tayo'y mga kaaway ay pinagkasundo tayo sa Diyos sa pamamagitan ng kamatayan ng kanyang anak, lubha pa ngayong nagkakasundo na ay mga ligtas tayo sa kanyang buhay. Amen. Colossians chapter 1 verse 21. At kayo ng nakarang panahon ay nangahihiwalay at mga kaaway sa inyong pag-iisip, sa inyong mga gawang masasama. Amen. Amen. Tayo po yung mga kaaway, maminamal, ng mga nakarang panahon. Pero hanggang ngayon, nananatili po tayong kaaway hanggat hindi tayo nakipagkasundo sa ating pinakamamahal na Panginoon. Mga minamahal, sinabi ng Biblia, tatawagin ng kanyang pangalan Emmanuel, na kung liliwanagin ay sumasa atin ang Diyos. God is with us. Ang Diyos ay sumasa atin. Naparito siya hindi para tayo puksain. Naparito siya hindi para tayo po'y pugnawin. Hindi para tayo lipulin, mga minamahal, kundi sabi ng Biblia, mga minamahal, ang Diyos ng kapayapaan ay nakikipagkasundo. Sabi ng banal na kasulatan, God are already made peace with you. Nakahanda siyang makipagkasundo sa atin, mga minamahal. Pero hanggat hindi tayo nakipagkasundo sa Kanya, mananatili po tayong kaaway ng Diyos. At habang tayo kaaway ng Diyos, mga minamahal, mararanasan po natin yung tinatawag na the wrath of God, yung puot ng Diyos. Nakita niyo, mga minamahal, mga kababayan natin na nakararanas po ng mga dilubyo, nakaranas ng mga malalakas na bagyo. At ang nakalulungkot pa, mga minamahal, mararanasan ng tao ang malalakas na lindol hanggat hindi po tayo nakikipagkasundo, hanggat hindi tayo nakikipagkapayapaan sa Diyos. Sabi rito, mga minamahal, kung mababasa po natin ng Jeremias 25, verse 32 up to 33, ang Diyos po ang nagpapadala ng mga bagyo. Kasi, ang napakatagal na panahon, mga minamahal, imagine 2,000 years ago pa, ginawa na ng Diyos ang pakipagkasundo. God are already made peace with you 2,000 years ago. At ito pa po, mga minamahal, sa ating bansa, 500 taon na natin ipinagdiriwang ang Pasko. At ang Pasko, ito po'y pakipagkapayapaan ng Diyos, maminamahal sa tao. Pero, ipinagdiriwang lang natin ang Pasko, pero yung pakipagkasundo sa Diyos, hindi pa natin nararanasan. Sapagat, ang pakipagkasundo sa Diyos, mga minamahal, ay nangangailangan po ng tinatawag na repentance. Nangangailangan ng panunumbalik sa Diyos. Mamaya, mababasa po natin yan, pero basahin mo natin yung Jeremias 32, verse 25, verse 32 up to 33. At mamaya mababasa rin po natin yung Isaiah 29, verse 6. Dito po sa Jeremias, Kabanata 25, talata 32 hanggang 33. Ganito ang sabi ng Panginoon ng Mahukbo, narito, kasamaan ay mangyayari sa bansa at malakas na bagyo ay ibabangon mula sa kauli-ulihang bahagi ng lupa. 33. At ang mapapatay ng Panginoon sa araw na yaoy, magiging mula sa isang dulo ng lupa hanggang sa kabilang dulo ng lupa. Sila hindi tataguyan, o dadamputin man, o ililibing man, sila ay magiging dumi sa ibabaw ng lupa.
Isaias. Dito sa Isaiah chapter 29 verse 6, siya'y dadalawin ng Panginoon ng mahukbo sa pamamagitan ng kulog at ng lindol at ng malaking kaingay, ng ipu-ipo at bagyo at ng liyab ng mamumugnaw na apoy. Amen. Amen. Yan po, nakalulungkot mga minamahal, sabi ng banal na kasulatan. Kaya nga, hindi po kami mga minamahal natutuwa kung nararanasan ng mga kababayan natin yan, mga minamahal sa iba't ibang lugar, sa dako ng Kabisayaan, sa Leyte, sa Mindanao, naranasan nila mga minamahal ko. Mga minamahal, hindi po namin gusto yan. Ang gusto lang namin ipaabot, bakit nararanasan ng tao yan? Dapat ang mga tao ngayon nagdiriwang, nagsasaya sila, mga minamahal, sapagkat ngayon ay ipinagdiriwang natin ang Kapaskuhan. Ipinagdiriwang natin ang Diyos ay bumaba, mga minamahal, nagkatawan tao. Kaya dapat tayo po'y masaya, dapat tayo po'y nagdiriwang, kapiling ang ating mga kaibigan na mahal sa buhay, pero mga minamahal, ang mga kababayan natin dyan, nakaranas po ng ganitong matinding dilubyo, matinding kalamidad, mga minamahal. Kasi nga, hindi pa natin nararanasan yung pakikipagkasundo. Sinabi ng Jeremias sa 6 talatang 19, isa sa paraan ng pakipagkasundo sa Diyos, yung pakinggan natin ang kanyang salita. Makinig tayo. At ang sabi ng Jeremias 26 verse 13, mga minamahal, kalilimutan ng Diyos yung kanyang kasamaan na sinabi. Yun nabasa natin kanina. Na magpapadala siya ng mga lindol, magpapadala siya ng mga malalakas na bagyo. Sabi, hindi na itutuloy ng Diyos yan kung tayo'y, sabi, mga minamahal, kung tayo po'y makikinig ng kanyang banal na salita. Pipigilin niya. Hindi niya na darating sa tao. Hindi na mararanasan ng tao yan. Kung pakikinggan nila ang mga banal na salita ng mahal na Panginoon, at ang sabi ko sila po, mga minamahal, ay magbabago ng isip. Sabi rito, basahin natin Jeremias 6:19 tsaka 26:13. Dito po sa Jeremias, Kabanatay 6, talatay 19. Iyong pakinggan, o lupa, narito ako'y magdadala ng kasamaan sa bayang ito, na bunga ng kanilang mga pag-iisip, sapagat sila'y hindi nakakinig sa aking mga salita, at tungkol sa aking kautusan ay kanilang itinakwil. Sa Jeremias 26, talatay 13. Kaya't ngayon, pabutihin ninyo ang inyong mga lakad at ang inyong mga gawa, at inyong talimahin ang tinig ng Panginoong ninyong Diyos, at pagsisihan ng Panginoon ang kasamaan na kanyang sinalita laban sa inyo. Amen. Ay sabi ng banal na kasulatan, mga minamahal, pakinggan nyo ang salita ng mahal na Panginoon, o lupa. Narito'y ako'y magdadala ng kasamaan sa bayang ito na bunga ng kanilang mga pag-iisip, sapagat sila hindi nakinig ng aking mga salita, at tungkol sa aking kautusan ay kanilang itinakwil. Hindi tayo magkakaroon, mga minamahal, ng pakikipagkapayapaan sa Diyos hanggang hindi po tayo, mga minamahal, nakikipagkasundo. Hanggat hindi tayo nagtumatalikod sa kasalanan. Hanggat hindi tayo, mga minamahal, nananampalataya sa salita ng Diyos. Kaya sabi ng nabasa natin sa Jeremias 26:13, mga minamahal, kung tayo po ay makikinig, kung tayo po, mga minamahal, ay sabi rito, pagbutihin nyo ang inyong mga lakad at ang inyong mga gawa, at talimayin nyo ang tinig ng Panginoon Diyos, at pagsisisiyan ng Panginoon ng kasamaan na kanyang sinalita laban sa inyo. Yung sinabi ng Biblia na ang Panginoon ay magpapadala ng malalakas na bagyo. Yung ang Panginoon sabi, dadalawin tayo ng mga lindol, dadalawin tayo ng mga malalakas na bagyo, dadalawin tayo ng mga kidlat at mga apoy, sabi ng Biblia. Mga minamahal, kung pabutin natin ang ating mga lakad, pagsisisihan ng Panginoon ng kanyang mga sinabi niya, hindi niya nagagawin, sabi ng banal na kasulatan. Kaya nga, lahat po ito, mga minamahal, nararanasan ng mga tao sapagkat hindi pa po sila nakikipagkasundo. Kaya maranasan natin, mga minamahal, ang mga paraan upang tayo magkaroon ng kapayapaan sa Diyos. Sinabi ng Biblia, mga minamahal, unang-una, sabi, God are already made peace with you. Nakahanda siya tayo po, mga minamahal, ay tanggapin sa ating pakipagkasundo.
Ang kailangan natin, maminamal sabi ng Biblia, reconcile with God through repentance. Makipagkasundo tayo sa Diyos sa pamagitan ng pagsisisi. Kasi kung di tayo magsisisi, sabi ng Biblia, na narinig po natin sa salita ng Diyos, sabi, narito ang kasamaan ay mangyayari sa mga bansa. At sa mga bansa, at malalakas na bagyo ang ibabangon mula sa kauli-ulihang bahagi ng lupa. At ang mapapatay ng Panginoon sa araw na yun ay magiging mula sa dulo ng lupa hanggang sa kabilang dulo ng lupa, at sila hindi natataguyan o dadamputin man o ililibing man, sila ay magiging dumi sa ibabaw ng lupa. Kaya nakalulungkot po, mga minamahal. Sayang naman yung paraan na ginagawa ng mahal Panginoon para makipagkasundo siya sa atin. Kasi wala po tayong laban sa Diyos. Tayo po ay kinakailangan makipagkasundo sapagkat sabi ng Biblia, tayo po ay makasalanan. Walang matuwid, wala kahit isa. Kaya nga ang tunay, maminamahal na diwa ng Pasko, sabi ng Biblia, yung ang Diyos ay nakikipagkasundo sa tao, reconciling the world unto Himself. Sabi ng 2 Corinthians 5:19 and 20, maminamahal, mamabasahin din natin ng Acts chapter 3, verse 19, basahin natin matalata. Dito po sa 2 Korinto, ang kabanatay 5, talatay 19 hanggang 20. Sa mga tuwid bagay na ang Diyos kay Kristo ay pinagkasundo ang sanlibutan sa Kanya rin, na hindi binibilang sa kanila ang kanilang mga kasalanan, at ipinagkatiwala sa amin ang salita ng pagkakasundo. 20. Kami nga'y mga sugo sa pangalan ni Kristo, na waring namamanhik ang Diyos sa pamagitan namin, kayo'y pinamamanhikan namin sa pangalan ni Kristo, na kayo'y makipagkasundo sa Diyos. Amen. Waring namamanik ang Diyos sa pamagitan namin. Ibig sabihin, mga minamahal, ang Diyos pa ang nakikiusap. Ang Diyos pa ang nanunuyo, mga minamahal, na tayo makipagkasundo sa mahal na Panginoon. Huwag natin sayangin ang gintong pagkakataon, mga minamahal, naranasan natin na ang Diyos ay nagkatawan tao. Naranasan natin, mga minamahal, na nakapiling natin ang mahal na Panginoon para magdala ng kapayapaan. Para magdulot ng kapayapaan, sabi ng Biblia, mga minamahal, kapayapaan sa mga taong kinalulugdan niya. At ang paraan para tayo po, mga minamahal, ay matanggap natin ang kapayapaan galing sa Diyos, sabi ng Acts chapter 3 verse 19, kinakailangan natin manumbalik. Kailangan tayong magsisi at magsipanumbalik. Sabi, upang mapawi ang ating mga kasalanan. Basahin natin Acts 3:19. Dito po sa Acts chapter 3 verse 19, kaya nga, magsisi kayo at magbalik loob upang mga pawi ang inyong mga kasalanan, upang kung magkagayon ay magsidating ang mga panahon ng kaginhawaang mula sa harapan ng Panginoon. Amen. Amen. Kaya nga kayo magsisi, sabi ng Banal na Kasulatan, kayo ngay magsisi at magbalik loob upang mga pawi ang inyong mga kasalanan. At kung magkagayoy, magsidating sa atin ang panahon ng kaginawaan mula sa ating mahal na Panginoon. Mga minamahal, ayaw po ng Diyos na ang tao po'y mapahamak. Sinabi ng Biblia, for God so loved the world that He gave His only begotten Son, that whosoever believe in Him should not perish, but have everlasting life. Isinugo ng Diyos, maminamal ang kanyang bugtong na anak, hindi para mapahamak ang tao, kundi para iligtas. Ang sabi, ang sumasampalataya, mga minamahal, ay may buhay na walang hanggan. At sila po ay hindi na hahatulan. Ngunit, ang hindi sumampalataya ay hinatulan na. Kaya nararanasan natin yan kasi yung iba po, hindi po sila sumasampalataya. Sinabi ng John chapter 3, basahin natin, mga minamahal, hanggang 8:16 hanggang 18. Dagdag natin to at talo natin ng 36 ang mga talata. Basahin po natin. Dito po sa Juan, Kabanatay 3, talatay 16 hanggang 18. Sapagkat gayon na lamang ang pagsinta ng Diyos sa sanlibutan, na ibinigay niya ang kanyang bugtong na anak, upang ang sino man sa kanya'y sumampalataya ay huwag mapahamak, kundi magkaroon ng buhay na walang hanggan. Sapagkat hindi sinugo ng Diyos ang anak sa sanlibutan upang hatulan ang sanlibutan, kundi upang ang sanlibutan ay maligtas sa pamagitan niya. 18. Ang sumasampalataya sa Kanya ay hindi hinatulan. Ang hindi sumasampalataya ay hinatulan na, sapagkat hindi siya sumasampalataya sa pangalan ng bugtong na anak ng Diyos. Amen. Amen.
Mga minamahal, yan po ang dahilan bakit meron tayong ipinagdiriwang na Pasko. Sinabi ng banal at salatan, upang tayo po, mga minamahal, ay bigyan ng buhay na walang hanggan. Upang hindi tayo mapahamak. Mga minamahal, isinakripisyo mga minamahal ng Ama ang kanyang bugtong na anak para tayo po ay huwag mapahamak kundi magkaroon ng buhay na walang hanggan. Sinabi, sinugo ng Diyos ang kanyang bugtong na anak, hindi para tayo po'y parusahan, hindi para tayo mapahamak, kundi sabi magkaroon ng buhay na walang hanggan. Ngunit kung hindi po tayo sasampalataya at hindi po tayo mga minamahal makikipagkasundo sa Diyos, mga minamahal, wala pong magagawa ang Diyos. Wala siyang magagawa sapagkat yung pong kasalanan, mga minamahal, ito po ay may kabayaran. Humingi po ng hustisya, mga minamahal, ang kasalanan. Ang kabayaran ng kasalanan ay kamatayan. Mayroon pong tinatawag na justice. Hindi pwede, mga minamahal, na wala pong bayad ang kasalanan. At ang magiging solusyon upang mabayaran ang ating kasalanan, sampalatayanan natin ang ating mahal na Panginoong Jesucristo. Sinabi ng Biblia, ang sumampalataya ay hindi na hinahatulan. Ang sumasampalataya ay may buhay na walang hanggan at hindi na siya hinahatulan. Ngunit ang di sumasampalataya ay hinatulan na. Sabi ng John 3:36, at ang puot ng Diyos ay sumasa kanya. Yan po ang dahilan, mga kababayan ko, bakit po nararanasan natin yan. Sa kabila na naniniwala naman tayo sa Pasko, naniniwala naman tayo, mga minamahal, sa mahal na Panginoong Jesucristo, kasi hindi pa natin nagagawa yung tinatawag na reconciliation. Ito ang tunay na layunin bakit bumaba, mga minamahal, ang ating mahal na Panginoon. Sabi ng Biblia, upang kapapagkasunduin ang tao sa Kanya rin. Reconciling the world unto Himself. Sabi sa makatuwid bagay na ang Diyos kay Kristo ay pinakipagkasundo ang sanlibutan sa Kanya rin. Reconciling the world unto Himself. Kasi siya rin po ang Diyos. Siya rin po ang Diyos, kaya pinagkasundo niya ang sanlibutan sa Kanya rin. God and sinners reconcile. Yan po ang pinakamalaking dahilan bakit ipinagdiriwang natin ang Pasko, mga minamahal, kasi God and sinners reconcile. Nakikipagkasundo ang Diyos, mga minamahal. Sabi, waring ang Diyos ay namamanik. Sabi ng Biblia, waring ang Diyos ay namamanik sa pamagitan namin, na pinamamanikan namin kayo sa pangalan ni Kristo na kayo makipagkasundo sa Diyos. Ang Diyos pa ang naninikluhod, ang Diyos pa ang nakikiusap, mga minamahal, na tayo po'y makipagkasundo sa mahal na Panginoon. Kasi ang kalagayan natin, habang tayo po, mga minamahal, ay walay kay Kristo, habang tayo po, mga minamahal, ay hindi po nakipagkasundo. Sabi rito sa Efeso 2:12 hanggang 17, sabi, mananatili tayong hiwalay kay Kristo. Mananatili tayong hindi bayan ng Diyos. Mananatili tayong walang pag-asa, walang Diyos sa sanlibutan. Ganyan po ang buhay natin, mga minamahal. Pero kung sasampalataya tayo, sabi, mga minamahal, ang pader na nakapagitan sa tao at sa Diyos ay giniba sa pamagitan ng katawan ng ating mahal na Panginoong Jesucristo at sa pamagitan ng ating pananampalataya sa Kanya. Mga minamahal, tayo po, mga minamahal, ay nagkalapit ang Diyos at ang mga tao dahil, mga minamahal, tayo po'y sumampalataya dahil sa sakripisyo na inihandog ng mahal na Panginoong Jesucristo sa krus ng Kalbaryo. Basahin mo po natin mga talata. Dito sa Efeso chapter 2 verse 12 up to 17, na kayo ng panahong yaon ay mga hiwalay kay Kristo na mga di kabilang sa bansa ng Israel at mga taga-ibang lupa tungkol sa mga tipan ng pangako na walang pag-asa at walang Diyos sa sanglibutan. 13, datapat ngayon, kay Kristo Jesus kayo noong panahon ay nalalayo, ay inilapit sa dugo ni Kristo, sapagat siya ang ating kapayapaan na kanyang pinag-isa ang dalawa at iginiba ang pader na nasa gitna ng pagpapahiwalay. 15, na inalis ang pagkakaalit sa pamamagitan ng kanyang laman, kahit kautusan na may mga batas at ang mga palatuntunan upang sa dalawa ay lalangin sa kanyang sarili ang isang taong bago. Sa ganito'y ginagawa ang kapayapaan. Sa 16, at upang papagkasunduin silang dalawa sa isang katawan sa Diyos at sa pamamagitan ng krus na sa kanya'y pinatay ang pagkakaalit.
at siya'y naparito at ipinangaral ang kapayapaan sa inyong nalalayo at ang kapayapaan sa nangalalapit. Amen. Amen. Yan po, mga minamahal, ang dahilan kung bakit tayo po ay dapat manampalataya sa ating mahal na Panginoong Kristo. Kinakailangan natin tanggapin ang pakikipagkapayapaan ng Diyos. Ha? Kasi ang kalagayan po natin, sabi ng Biblia, ay hiwalay. Nang dahil sa ating kasalanan. Sabi, tayo hiwalay kay Kristo, hindi kabilang sa bansa ng Israel, mga taga-ibang lupa. Tungkol sa pangako, tungkol sa tipan ng mga pangako ay walang pag-asa. Walang Diyos sa sanlibutan. Pero kung tayo po ay sasampalataya, sabi ng Biblia, mga minamahal, dapat ngayon kay Kristo Jesus, kayo noong panahon ay nalalayo, ay inilapit ng dugo ni Kristo. At siya ang ating kapayapaan na kanyang pinag-isa ang dalawa at iginiba ang pader sa gitna na nagpapaiwalay. Giniba niya ang pader na humahadlang sa atin at sa Diyos. Mga minamalatan, sabi ng talatang 16, upang papagkasunduin silang dalawa sa isang katawan sa Diyos sa pamagitan ng krus at sa kanya'y pinatay ang pagkakaalit. Dahil sa mahal na Panginoong Kristo, mga minamahal, pinutol ng Diyos ang pakikipag-alit ng tao sa Diyos at ang pakikipag-alit ng Diyos sa tao. Pinutol ng ating mahal na Panginoon yan. Sabi, sa pamagitan ng kanyang kamatayan sa krus, ay pinatay ang pagkakaalit. At siya'y naparito at ipinangaral ang kapayapaan sa inyong mga nalalayo at ang kapayapaan sa mga nangalalapit. Kaya yan po ang dapat natin gawin, mga minamahal, sabi, reconcile with God through repentance. To repentance, tayo po'y magsisi. Tayo po'y, sabi, magsisi at magsipanumbalik. Upang, sabi, mapawi ang ating mga kasalanan at kung magkagayoy, magsidating sa atin ang kaginawaan na nagmumula sa Diyos. Hanggat hindi po natin, mga minamahal, tinatanggap yung pakipagkapayapaan ng Diyos, hindi po tayo magkakaroon ng kapayapaan. Sabi ng banal na kasulatan, God already made peace with you. Ang Diyos ay nakahandang makipagkasundo sa iyo. Makipagkasundo sa atin. Ang sabi ng Biblia, ang pangalawang gagawin natin, reconcile with God through repentance. Magsisi po tayo. Mga minamahal, tayo po ay tumalikod sa ating kasalanan. Sabi ng Biblia, ang tunay na pagsisisi, yung sinabi ng Biblia, turn away from sin and turn unto God. Sabi rito sa Acts chapter 2 verse 38, pagsisihan nyo ang inyong mga kasalanan. Ang magpabautismo kayo sa pangalan ng mahal na Panginoong Kristo upang mapatawad ang inyong kasalanan at matanggap natin ang kaloob ng Espiritu Santo. Kaya libasahin po natin ito sandali. Ito po sa Gawa, ang Kabanata 2, talata 38. At sinabi sa kanila ni Pedro, magsisi kayo at magbautismo ang bawat isa sa inyo sa pangalan ni Jesucristo sa ikapagpapatawad ng inyong mga kasalanan at tanggapin ninyo ang kaloob ng Espiritu Santo. Amen. Yan po, maminamahal, ang pangalawang dapat natin gawin. At pangatlo, para sumaatin ang kapayapaan, sabi, obedience brings peace. Maminamahal, ang pagsunod ay magbubungan ng kapayapaan. Sabi ng Isaiah 48 verse 18, basahin natin yung talata. Isaiah 48 verse 18. Dito po sa Isaiah 48, ang talata ay 18, sabi po dito, 48 verse 18, sabi dito, o kung dinininig mo ang aking mga utos, ang iyong kapayapaan ay naging parang ilog, at ang iyong atwiran ay parang mga alon sa dagat. Amen. Amen. Obedience brings peace. Sabi kong kayo ay susunod, sinabi ng Biblia, maminamahal, ang inyong kapayapaan ay magiging, sabi kong iyong diringgin ang aking utos, ang inyong kapayapaan ay magiging parang ilog, at ang inyong katwiran ay magiging parang alon sa dagat. Walang katapusan. Tuloy-tuloy, walang patid, walang patlang, walang hinto. Yan ang ibig sabihin, mga minamahal, na ang iyong katwiran at ang iyong kapayapaan ay parang magiging ilog. At magiging parang alon sa dagat. Tuloy-tuloy, walang patlang, walang hinto. Mga minamahal, magkakaroon ka ng kapayapaan. Magkaroon man ng kaguluhan sa mundo, sa iba't ibang panig ng bansa, o mga minamahal sa inyong lugar, mga minamahal, payapa ka. Sabi sa Psalms chapter 4 verse 8, payapa kang higa, payapa kang matutulog sapagkat ang Panginoon, mga minamahal, ay sumasayo. Basahin natin sa Psalms 4:8. Dito po sa awit, Kabanata 4, talata 8. Payapa akong higa
at gayon ding matutulog, sapagkat ikaw, Panginoon, pinatatahan mo akong mag-isa sa katiwasayan. Amen. Ganyan, maminamahal. Kaya nga, ang kapayapaan na tatanggapin mo kapag ikaw ay nakipagkapayapaan sa Diyos, mga minamahal, yung kahit anong mangyari sa paligid mo, mananatili kang payapa, hindi ka nangangamba, hindi ka natatakot, maganap man yung tinatawag ng P-box na Big Bang. Maganap man, maminamalang malalakas pang lindol, malalakas na bagyo, iba't ibang kalamidad, iba't ibang mga virus, hindi ka matatakot, hindi ka mangangamba. Sabi nga ng Psalms 112 verse 7, mga minamahal, hindi ka matatakot sa mga masamang balita, sapagat ang iyong puso ay matatag na nagtitiwala sa mahal na Panginoon dahil nasa iyo na yung kapayapaan na ibinigay ng mahal na Panginoon. Basta na Psalms 112 verse 7. Psalms 112 verse 7, siya'y hindi matatakot sa mga masamang balita. Ang kanyang puso ay matatag na tumitiwala sa Panginoon. Amen. Yan, pag tinanggap mo na ang ating malapang nakipagkasundo ka na sa Kanya, nagsisi ka at nagpabautismo sa pangalan ng malapang ng Kristo. Pero nakalulungkot, mga minamahal, kapag hindi ka, patuloy ka pa rin nagmamatigas, ang sabi rito sa Isaias 57, talatang 20 hanggang 21, mga minamahal, ang mga masasama ay parang burak, sabi rito, parang burak ng kanal, na umaalibukay sa ilalim. Walang kapayapaan sa masama, sabi ng Panginoon. Hanggat hindi tayo nakipagkasundo, mananatiling mga minamahal, nagbabanta ang kalamidad, nagbabanta ang dilubyo, nagbabanta ang kaguluhan, at walang kapayapaan sa mga masasamang tao. Sabi rito, huling talata, Isaiah 57 verse 20 and verse 20 hanggang 21. Dito po sa Isaiah, Kabanatay 57, talatay 20 hanggang 21. Ngunit ang masama ay parang maunos na dagat, sapagkat hindi maaring humusay, at ang kanyang tubig ay umaalimbukay ng burak at dumi. 21. Walang kapayapaan, sabi ng aking Diyos, sa mga masama. Amen. Amen. There is no peace, said the Lord to the wicked. Walang kapayapaan sa mga masasama, sabi ng Panginoon. Sabi, ang masama ay parang maunos na dagat, sapagkat hindi maaring humusay, at ang kanilang tubig ay umaalimbukay na gaya ng burak at dumi. Pero kung kayo po, maminamahal, ay mananampalataya sa mahal na Panginoon, gaya ng sinabi ng Jeremias 26 verse 13, maminamahal, lahat ng kanyang masamang sinabi ay pagsisisihan ng mahal na Panginoon, hindi niya naggagawin. Kaya nga, manumbalik kayo mga minamahal para tanggapin yung kapayapaan habang napapakinggan niyo po ang awiting I Give You Jesus. Sumunod kayo sa panalangin. Sabihin niyo po mga katagang ito mga minamahal, sabihin niyo sa inyong mga puso, sa inyong mga labi, ang mga katagang ito, dakilang Ama sa langit. Ako po isang makasalanan. Malapang nanunumbalik po ako sa iyo isang makasalanan. Nagsisisi sa aking mga kasalanan. Mula nang ako po yung nagkaisip hanggang sa oras na ito. Malapang nanampalataya po ako sa iyong mga salita, at nanampalataya ako na ikaw ay bumaba na katawan tao pang ako ay iligtas sa aking kasalanan. Malapang patawarin mo po ako, tinatanggap kita bilang aking tagapagligtas. Diyos, sa tari ng aking buhay, iligtas mo po ako sampu ng aking mamahal sa buhay sa makapangyarihang pangalan ni Jesus. In Jesus' name, amen and amen.